ng Door of Faith Church Payatas. At ayun po, tsaka yung sa atin po sa lugar ng Door of Faith Church Lagro. Purihin po ang Diyos at nagagalak po ako. Nagpapasalamat ako at nagpupuri sa Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod sa lugar na ito. Sa pangunguna ng Pastor Eddie, mapagpalang araw po. Isang malaking kagalakan at pagpapala po sa amin na muli kayong makita. Si Pastor Eddie po, kilala na po niya ako. Maliit pa lang po ako. Bata pa lang po ako. At kapag sinabi pong PCLC, Pag-asa po yan dati, di ba? Kasi dati nasa Pag-asa ho. Pag-asa Christian Lily Church. At ang tatay ko po, si Pastor Lito Fidel. Kilala niyo po siya? Ayun po, malapit po siya sa gawaing ito. At ang isang dahilan kung bakit hindi ko po malilimutan ang gawaing ito, sapagkat nung nandoon pa ho sa Pag-asa, yun din yung unang pagkakataon na nakagat ako ng aso. Yung bantay doon sa simbahan. Inutusan ako ng tatay ko, meron akong iaabot kay Pastor Raul. At nakatakas yung aso. Tapos, nadapa po ako, pinagkakagat ako simula sa braso hanggang sa hita ko po. Nilamutak ako ng aso. Kaya hindi ko po malilimutan yung PCLC dahil sa kagat ng aso. Ay hindi po. Purihin ang Panginoon. Malaking kabahagi po kayo ng aking pong paglago sa pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat maraming beses din po na sinasama ko ng tatay ko na dumadalo dyan sa Pag-asa noon kapag meron po kayong mga pagkakatipon. At purihin ang Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng papuri. At schoolmate ko, nalimutan ko na yung pangalan, yung anak din ni Pastor Eddie, sa Ernesto Rondon, nung kami ay high school. At ang huli ko pong pagpunta rito ay year 2003 po yata o 4. Naimbitahan din po ako magsalita. At ako po noon ay 20 taong gulang, may isang anak pa lang ako noon. At yan na po, si Brother James. Ganun pa man, salamat sa Diyos, tayo po ay dumako sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Bago ang lahat, tayo po ay lumapit sa Diyos. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sinasamba namin ang inyong dakilang pangalan. Papuri, parangal at pagluwalhati ay tanging sa inyo lamang. Sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sa Ama ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ng aming pong mga papuri at pagsamba at pag-aaral ng inyong mga salita at ang pagsasama-sama ng mga lingkod po ninyo, ang lahat ng ito ay para po sa inyo sa kaluwalhatian ng inyong anak na si Kristo Jesus. Kami po'y umaasa at patuloy na humihingi ng inyong masaganang pagpapala sa pamamagitan ng pangungusap ng inyong mga salita ayon sa pangangailangan ng inyong mga lingkod sa oras po na ito. Kinikilala po namin ng may paggalang ang pagkilos ng banal na Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin ng mga salitang amin pong pag-aaralan. Tanging sa kahabagan nyo lamang kami po'y umaasa. Hindi po namin mapagpapagalan ang inyong pagkilos sa aming buhay. It is all because of your mercy and your grace. Kaya po namin tatamasahin ang paggalaw at pagkilos nyo sa buhay ng inyong mga lingkod. Nagpapasalamat kami at nagpupuri sapagkat merong ganitong klase ng
gawain para pagtibayin ang inyong mga manggagawa sa gawaing paglilingkod. Magkaroon ng iisang pananampalataya, lumago hanggang sa umantong sa pagiging kagaya namin ang aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Ang kabuluhan ng gawaing ito ay hindi po nakasalalay kanino paman, hindi po nakasalalay sa akin. Kinikilala namin na meron lamang isang dahilan kung bakit meron pong kabuluhan ang pagtitipong ito. Sapagkat ang banal na dugo ni Kristo Jesus na taga Nazaret, na nabuhay na maguli sa mga patay, na nang siya'y mamatay, tumigis ang kanyang dugo, at ang dugo na yon ay namamagitan sa amin at sa inyo. Kaya anumang ginagawa naming pagsamba, pagpupuri, at paglilingkod sa araw na ito, ay tiyak na nagiging karapat-dapat para po sa inyo. Maraming salamat po sa ngalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ito po ang naiatas na ating pong pag-uusapan, ang paraan ng pagsamba. Alam niyo po, nung ako ay nasa Iloilo, year 2008 po yata, nadistino po ako doon ng 3 taon. Minsang inilagay ng Panginoon sa aking puso na kung tayo ay sasamba sa Diyos, dapat gawin natin yung pagsamba ayon sa gusto niya at hindi sa gusto natin. Ulitin ko po, na kung tayo ay sasamba sa Kanya, kailangan gawin natin yung pagsamba hindi sa pamamaraan natin, kundi sa pamamaraan na gusto ng Diyos na pagsamba natin para sa Kanya. Sang-ayon po ba tayo doon? Kaya po, nung mga panahon na yon, nakasulat po ako ng kanta. At ang pamagat ng kanta ay, ang nais niyong pagsamba. Inaalay ang buhay, ang nais, ano yun? Inaalay ang buhay bilang hain ng pagsamba. Mabuting pamumuhay, ang nais nyo sa'yo'y sumasamba. Sa pagtaas ng kamay, ang nais nyo ay pagkakaisa. Kasi merong mga nagtataas ng kamay pero galit sa katabi. Sa bawat indak, kasabay ng pag-ibig sa kapwa. Ano yan? Yung sunod? Itigil ang sariling paraahan. Sisimulan ka naming handugan ng nais niyong pagsamba. At yun yung pag-uusapan natin mamayang gabi. Hindi sa labi kundi sa gawa, ang nais niyong pagsamba sa spirito at katotohanan na nagmumula sa kanyang sariling bayan. Amen. Tayong mga Pilipino, alam nating magpuri sa Diyos. Kahit hindi mga born again o kasama sa ating gawain ay sinasabi nilang marunong silang magpasalamat sa Diyos. Pero tatandaan natin, ang tinatanggap lang ng Diyos na pagpupuri at pagpapasalamat ay nanggagaling lamang sa kanyang bayan. Ang sabi ng kanyang mga salita sa Psalms 22 verse 3, He inhabits to the praises of all people. No, He inhabits to the praises of His people. Na kung meron mang kinalulugdan ang Diyos na pagpupuri mula dito sa lupa, nagmumula yon
sa kanyang bayan. Nagmumula yun sa atin. At sino ang bayan ng Diyos? Ang bayan ng Diyos ay yung mga marunong makinig sa kanyang salita. His people knows His voice. Alam niya ang tinig ng Panginoon. His people knows how to obey His word. Hindi lang alam pakinggan, kundi alam na sundin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sino ang kanyang bayan? Alang makinig, alang sumunod, at handang mamatay para sa kanyang napakinggan. Hindi lang tayo handang sumunod. Handa nating kamatayan yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Romans chapter 12 verse 1, ito yung pagsamba na gusto ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kung di mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Dito sa talatang ito, inihahayag ng salita ng Diyos kung ano yung gusto ng Diyos na klase ng pagsamba. Especially in the light of the gospel, lalo na po sa gabay at liwanag ng mabuting balita, hindi na po sa ilalim ng kautusan ni Moises, kundi sa pamamagitan po ng katwiran ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito yung sakdal at karapat-dapat na pagsamba na hinahangad ng Diyos para sa bawat isa sa atin na ibigay natin para sa Kanya. Nakasaad po sa verse 1 and 2. Sa ganitong paraan natin siya dapat sambahin. Alam niyo po, naniniwala po ako na ang lahat ng tao marunong sumamba. Hindi natin kailangang turuan ng tao sumamba. Naniniwala po ako na ang problema ng tao ay hindi sumamba. Ang problema ng tao kung sino ang kanyang sasambahin. Meron tayong tinatawag na typical fixed pattern of behavior. Likas sa ating pagkatao. At patutunayan ko po sa inyo na lahat ng tao marunong sumamba. Ngunit ang sadyang nagiging problema natin ay kung kanino natin itutuon at ibibigay yung ating pong pagsamba. Pakisabi nga sa katabi natin, kahit inaantok ka, alam ko marunong ka sumamba. Amen. Gusto ko pong kuwain ang kahulugan ng pagsamba sa mga salitang orihinal na pinanggalingan nito sa Biblia. Sa Lumang Tipan, kapag ka sinabi pong pagsamba ay galing po ito sa Hebrew word na shaka, na ang ibig sabihin ay to kneel down, to depress, ibaba ng lubos yung iyong sarili. Sa panahon natin ngayon, sa church, napakahirap magpaluhod. Na-evolve yung form of worship. Dati kapag sumasamba ang tao sa Diyos, lumuluhod at pilit na ibinababa ang sarili. Pero na-evolve yung form of worship, naging tao na nakatayo na may hawak ng gitara. Yun na yung worship para sa atin ngayon. Naging tao na nakatayo na may hawak na keyboard, may hawak na mic at kumakanta. For us today, that is worship. Pero kung titignan natin yung original na salita ng pagsamba, galing sa salitang shaka, na ang ibig sabihin to kneel down, to depress, to push or pull something down into a lower position. It is a sign of submission. Kaya mo iniyuyukod yung sarili mo, palatandaan ng iyong suko ka na, nagpapasakop na po ako. Tanda ng pagpapasakop.
Yun po ay sa Hebreo. Pero pag tinignan naman natin yung salitang pagsamba, sa Griegong salita, galing ito, alam ng marami sa atin, sa salitang proskuneo. Na ang ibig sabihin ay like a dog licking the hand of his master. Kagaya ng sa isang aso na dumidila sa kamay ng kanyang amo. Sino po dito ang may aso? Kalimutan niyo muna sila. Baka marami sa inyo nagmamadali ng umuwi para sa inyong aso. Napansin niyo po ang aso, ako din po, may mga aso din po kami, dumidila po sila. Dinidilaan nila yung ating mga kamay at yung mga bahagi ng ating katawan. At para sa kanila po, ayon sa pag-aaral, kapag ka ginagawa nila yon, yun ay tanda ng kanilang pagpapasakop sa iyo. It is also a sign of submission. At ayon pa sa pag-aaral, na kapag dumidila yung aso sa kanyang amo, naglalabas siya ng kemikal sa kanyang katawan na ang tawag ay pleasurable endorphins. Nagbibigay ng matinding kagalakan sa aso yung pagdila niya sa kanyang amo. Kaya kung pagsasamahin po natin yung dalawang salita, syaka at proskuneo, at tatanungin niyo po ako, Pastor, ano ang ibig sabihin po ng salitang worship? Para sa akin po, sang-ayon sa ating pong mga sinabing orihinal na salita kung saan nanggaling yung pagsamba. Ang pagsamba ay ito, pagpapakita ng lubos na pagpapahalaga sa isang bagay. Pagpapakita ng labis na pagbibigay ng importansya sa isang persona o sa isang bagay na nauuwi sa pagpapasakop. Pag napakahalaga sa iyo ng isang tao, makikita mo yung sarili mo, sumusunod ka na sa kanya. Naintindihan po ba natin? Merong isang binata na in love sa dalaga. Dati hindi naman gabi umuwi, pero gabi na kung umuwi, simula nung makita niya yung dalaga. Dahil nagpasimula siyang magpahalaga doon sa batang babae, o sa babae, sa dalaga, at dahil sa kanyang pagpapahalaga ay nabago na yung kanyang takbo ng buhay. Handa na siyang magpasakop doon sa kanyang pinapahalagahan. Kaya kung babalikan natin yung tanong kanina, sino sa atin sa mundo ang hindi marunong sumamba? Lahat ng tao marunong magpahalaga, pero hindi lahat ng tao sa Diyos nagpapahalaga. Lahat ng tao marunong tayong magpasakop doon sa ating pinapahalagan. Kagaya ng cellphone. Sobrang halaga ng cellphone para sa maraming kabataan. Makikita mo na lang yung sarili mo, you consume a lot of time and money. Meron ka ng pagpapasakop na ginagawa dun sa bagay na iyong labis na pinapahalagahan. Nakukuha po ba natin? Kaya ang pagsamba ay pagpapakita ng lubos na pagpapahalaga sa Diyos na nauuwi sa pagpapasakop at pagsunod. Ito po ang kasunod, na may lubos na kagalakan. Ginagawa mo yung pagpapasakop ng may pagsunod ng may matinding kagalakan, hindi pabigat para sa atin. It is not a burden for us to submit and obey our God. That is worship. Na kung paano yung aso ay nagre-release ng chemical sa kanyang loob, pleasurable endorphins, nai-enjoy niya yung pagpapakita niya ng pagpapasakop sa iyo. Hindi kabigatan para sa aso na magpasakop para sa kanyang amo. Pero karaniwan po, pag tinanong natin yung mga bata, o maging yung iba sa atin, karaniwan na sagot, ito ang ating binibigay sa tanong na, pagdating sa langit, ano ang ating gagawin? Ang sagot ng mga nanay at tatay sa kanilang mga anak, sasamba tayo sa Diyos sa langit. Hanggang kailan?
walang hanggan. Sasabihin ng mga bata, tingnan niyo po ha, kakamot yan sa ulo eh. Yun lang gagawin natin sa langit? Hindi tayo maglalaro? Wala bang pagkain doon? At para naman dyan sa mga binata natin, mag-aasawa pa ba tayo doon? Kasi doon natin nakikita yung ating kagalakan. At bakit nasabi ng bata na, yun lang yung gagawin natin sa langit, sasamba? Nagmumula yon sa kaisipan na kabigatan yung sumamba sa Diyos. Kasi kung para sa iyo isang kagalakan ng sumamba sa Diyos, kahit habang buhay ang pag-usapan, masaya ka kasi matagal. Naiintindihan po ba natin? At kahit po sa atin, bakit po nangyayari, dito po tayo, bakit po nangyayari sa atin na nagiging kabigatan sa atin ang pagsamba sa Diyos? Hindi kagalakan kung minsan ay nagiging pasanin o burden para sa atin. Sapagkat ang isang maliwanag na sagot, tayong lahat ay makasalanan. Ayaw nating sumamba sa Diyos. Walang taong naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Walang nagpapahalaga sa Kanya, wala kahit isa. Kaya po, paano maaalis yung kabigatan na yon? Kaya nung binigay sa akin ni Pastor Jedediah yung tema ho natin, paraan ng pagsamba, nandiyan po yung sagot. Paano ba natin sasambahin ang Diyos ayon sa Kanyang kagustuhan? Kung maalala po natin si Abraham sa Genesis chapter 22, doon po unang binanggit yung salita pong worship. Sabi nga po natin, worship. Ano po ang nangyari sa Genesis 22? Alam po ninyo yan lahat. Inatasan ng Diyos si Abraham na ihandog yung kanyang anak na kaisa-isa na si Isaac upang maging handog na susunugin. Sa madaling salita, patayin mo yung iyong anak. Pangako ng Diyos si Isaac. Pero kung titignan po natin, maagang-maaga pa lang gumising na si Abraham sa kanyang pagkakatulog. Inihanda niya ang mga sangkap sa paghahandog. Ginising niya ang kanyang anak, sinama niya ang kanyang mga alipin at maglalakbay sila papunta doon sa bundok ng Moriah. At ang sabi doon sa Genesis chapter 22, nakatuon ang kanyang mata doon sa bundok na kanyang pag-aandugan sa kanyang anak. Ibig sabihin, Panginoon, nagpapasakop ako sa iyo. Handa akong sumunod sa iyo ng may kagalakan, ng walang pagdadalawang isip. Marahil kung ako po yon, hindi ko titignan yung lugar na pupuntahan namin habang naglalakad kami. Pero si Abraham, nakatanaw na siya dun sa lugar na kanilang pupuntahan. Ibig sabihin, I am ready to submit, obey with joy. Na kahit anak ko ang hingin mo, para maging handog. At nung tinanong ng mga alipin si Abraham, Abraham, saan ba tayo papunta? Ano sabi ni Abraham? Pupunta tayo doon sa bundok para sumamba. Hindi sinabi ng mga alipin, ba't wala tayong dalang kitara? Bakit wala tayong dalang tambol? Bakit wala tayong, may mga awit na ba tayo? Paano tayo sasamba sa bundok na wala tayong worship team na tinatawag kagaya ng mga nakikita natin dito? Merong mangyayaring pagsamba sa bundok. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpapasakop at pagsunod sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Every time that there is a submission and obedience, that is worship. Sa tuwing merong pagpapasakop at pagsunod na nangyayari sa kalooban ng Diyos, merong pagsambang nangyayari.
Kami rin po, may mga kagamitan tayong gamit sa church. Gusto ko rin po maganda yung mga ginagamit natin sa church. Nagpe-pray tayo para sa mga gamit sa church, kagaya ng keyboard, drum set, gitara, niluluhod, nagpapa-pledge yung ibang mga churches para lang makakumpleto ng mga kagamitan. At iniisip natin na pag nakumpleto natin yan, tsaka lang tayo magkakaroon ng totoong pagsamba o tsaka lang magkakaroon ng pagsamba para sa Diyos. Hindi po. Sa panahon pa lang, mga kapatid, na sinampalatayanan nyo ang Panginoong Yesus, yan ang kalooban ng Ama. Sumusunod ka sa Kanya, sumamba ka sa Diyos. Sa panahon pa lang na iniwan mo yung bagay na ginagawa mo alang-alang na sundin yung kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, that is worship. At bahagi na rin po yung ginagawa nating pag-awit ng pagsamba. Ngayon po, ano po ang paraan ng Diyos na gusto niya na pagsamba? Basahin natin sa verse 1. I beseech you, therefore, binabasa ko po sa King James Version, brethren, by the mercies of God. Sa Tagalog po, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. May tatlo po akong ipapakita sa inyo sa verse 1 and 2 na nilalagay ng Panginoon sa aking pong puso patungkol sa pagsamba. Una, the foundation of worship. Ang pangalawa, the outward attitude of worship. At ang pangatlo is the inward attitude of worship. Doon muna po tayo sa the foundation of worship, yung pundasyon ng pagsamba. Pasinin natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Pag sinabi pong pundasyon ng pagsamba, ito yung dahilan kung bakit tayo sasamba sa Diyos. May kausap po ba ako? Ito yung pundasyon at dahilan kung bakit tayo sasamba sa Kanya. I beseech you, therefore, kaya nga, mga kapatid. Doon sa salitang yon, gustong iparating ni Apostol Pablo na, dito po, meron kayong dahilan para sumamba. Na kaya kayo sasamba, hindi dahil sa kung ano yung darating na pagpapala, na kung bakit kayo sasamba sapagkat dumating na yung pagpapala. Kaya nga, hindi natin gagawin yung pagsamba para makuha yung pabor ng Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos sapagkat nakuha na natin yung pabor ng Diyos. Naiintindihan po ba natin? Kaya nung sabihin ni Paul na, kaya nga, I beseech you therefore, brethren, inilatag ko na, chapter 1 ng Romans, Gentiles, guilty of sin. Chapter 2, Jews, guilty of sin. Chapter 3, the whole world is guilty of sin. Hudyo, Hentil, lahat ng tao na patunayang makasalanan. Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 3, for all have sinned and fall short to the glory of God. Nakukuha po natin. Nung ipaunawa ni Apostol Pablo, ikaw makasalanan, ako makasalanan, ang buong mundo makasalanan, at pinatunayan ito ng isang Diyos na matuwid kung humatol. Magiging kasuklam-suklam ang Diyos kung hindi niya parurusahan ang nagkasala. Magiging kasuklam-suklam ang Diyos na gantimpalaan ang kagaya ko na napatunayan sa kanyang hukuman o korte na nagkasala. Pero pagdating sa chapter 4, chapter 5, sinabi ni Paul, pwede kayong ariing matuwid. Pwede kayong mapawalang sala. At yon ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Yesus, hiwalay sa gawa ng kautusan ni Moises. So isang magandang balita,
marahil din niyo po ako makuha ngayon. Pero sa araw ng paghuhukom, pag humarap tayo sa Diyos, ipagpapasalamat niyo ng lubos yung justification by faith. Buti na lang napawalang sala ako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At hindi dahil sa gawa ng kautusan, hindi dahil sa magagawa ng sinuman, at lalong hindi dahil galing tayo sa binhi ni Abraham. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tsaka tayo aariing matuwid sa harap ng Panginoon. Chapter 6, 7, and 8, hinayag ni Apostol Pablo, ito ang magiging buhay ng mga inaring matuwid. Pangungunahan sila ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay papasok sa loob nila. Kaya makapagsasabi sila ng, Ama, Diyos ko. Ang Espiritu ng Diyos na nasa sa atin, ang siyang patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung tayo, sabi mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. At kung tayo, ako at ikaw ay anak ng Diyos, kung gayon, what is the reason why, bakit tayo ginawang anak ng Diyos? Upang kasamang maging tagapagmana ni Kristo sa kalwalhatian. Teka lang po, nalimutan nyo, galing kayo sa pagiging makasalanan. Uod at alabok sa paningin ng Diyos. Naniniwala po ko, nanay, masipag kayo magwalis. Pero wala pong nakikipag-usap sa inyo sa alikabok. Nagawa niyo pong kausapin niyo alikabok? Ang alikabok ay tinatapon. Pakisabi nga sa katabi mo, ang kagaya mo ay tinatapon. Alam niyo po, dito po, nung maintindihan po, nung maipaintindi ni Apostol Pablo, ito yung kabutihan ng Diyos. Romans chapter 1 hanggang 11, pagdating sa 12, naintindihan niyo na ba yung kagandahang loob ng Diyos? Kaya naman, therefore I beseech you, brethren, kung naiintindihan nyo yung kagandahang loob ng Diyos, nawa ito ang inyong maging handog para sa Diyos at katampatan ninyong pagsamba. Para makapasok tayo sa paraan ng pagsamba na gusto ng Panginoon, kailangang maintindihan natin what is the foundation of our worship. The foundation of our worship is the mercies of God. Kinahabagan lang tayo ng Diyos. Pasensya na po, pagka ganito po ako kabold magsalita, hindi po para i-express yung aking galing. Dinidiin ko lang po, pero deep inside, alam ko po tumatayo lang ako sa kahabagan ng Diyos. Pag sinabi pong habag, He withholds what we deserve. Pinigilan lang ng Diyos yung bagay na karapat-dapat sa iyo. What we deserve is the wrath of God. Karapat-dapat tayo sa galit, puot ng Diyos. Alam niyo kung saan tayo karapat-dapat? Na hindi magdadalawang isip na gagawin ng Diyos yun sa atin, na hindi pagsisisihan ng Diyos na gawin yun sa atin. Ito po, na ikagagalak niyang gawin yon sa atin. Ano yon? Na itapon tayo sa dagat-dagatang apoy, pahirapan tayo doon araw at gabi, magpakailan, kailan paman. Pag may nagsabi dyan sa labas, di ba ang Diyos pag-ibig, tapos yun ang gusto niyang mangyari sa iyo, hindi niyo kasi nakikilala ang Diyos at ang kanyang mga salita. Kapatid, tignan niyo po ako, mga kabataan, kahit anong ganda mo, kahit anong gandang lalaki mo, karapat-dapat ka lang sa dagat-dagatang apoy, itapon sa dagat-dagatang apoy, pahirapan ng araw-gabi, walang katapusan, kasama ni Satanas at ng mga demonyo at ng lahat ng mga bulaang propeta.
Sino po dito gusto niyong makasama sa loob ng kwarto ang isang kulto? Ng isang oras lang. Puro debate yan, sasakit ang ulo nyo. Isipin niyo po, magkasama kayo habang buhay sa impyerno. Pero purihin ang Panginoon. Mercy. Kinahabagan tayo ng Diyos. Hindi niya iginawad yung karapat-dapat para sa iyo. Ano naman po ang ibig sabihin ng grace? Binigay niya yung hindi karapat-dapat sa atin. Yun yung pagkakaiba ng habag at biyaya. Kaya nung sabihin ni Paul, Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ito yung pundasyon kung bakit kayo sumasamba sa Kanya. Dahil kinahabagan kayo ng Diyos. Kaya walang dahilan, kapatid, na panghinaan tayo ng loob sa pananampalataya. Kung naiintindihan natin yung kahabagang iginawad ng Panginoon sa atin. Kaya tayo napanghihinaan sa paglilingkod, ito ang dahilan. Naglilingkod tayo kasi naghihintay tayo ng ibibigay ng Diyos. Pero kung naglilingkod ka sa Panginoon dahil alam mong meron ng ibinigay ang Diyos, at ano yon? Kinahabagan ako ng Panginoon. Kinahabagan ako ng Panginoon. And that is the very foundation of our worship. Naalala ko nga po, nung panahon ni Napoleon, isang emperador, merong isang nanay na yung kanyang anak ay nahuli po sa paglabag sa batas na karapat-dapat sa kamatayan. Sabi ni Napoleon, parusahan niya at patayin. Pero yung nanay po nung bata, tumakbo kay Napoleon at nagmakaawa. Sabi niya doon sa hari, King Napoleon, have mercy to my son. Mahabag po kayo sa aking anak. Ang sabi nung hari na si Napoleon, napatunayan yung anak mong nagkasala Dapat siyang patayin. Sabi nung nanay, sumagot po, hindi naman po ako humihingi ng hustisya Kasi kung hustisya po ang hinihingi ko, patayin niyo na yung anak ko. Ang hinihingi ko po, awa. Inaamin ko naman po, nagkasala yung anak ko. Pero pwede po bang iatras niyo yung galit niyo sa kanya? At yun po ang ating tinanggap sa Panginoon. Ang paglilingkod na meron tayo, hindi tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng titulo ng pagpapastor kasi we deserve to be a pastor. Alam niyo, kung alam niyo lang po ang background ko, hindi niyo po iisipin na maaari po akong gamitin ng Panginoon. At alam ko, ganun din po sa inyo. At habang tumatagal ang panahon, hindi tayo nag-iipon ng mga kwento ng karanasan sa paglilingkod para maging mayabang sa Diyos at iparamdam sa Kanya na kaya tayo pinagpapala, kaya kami may church building kasi masigasig kami, masipag kami maglingkod sa Panginoon Tama na magpakasipag, tama na maging masigasig, pero ang lagi nating iparamdam sa Diyos at iparamdam sa mga taong nasa paligid natin na lahat ng tinatamasa natin ay dahil lamang sa awa ng Panginoon. Inimbitahan niyo po ako papunta rito. Maaaring sinasabi ng aking laman, kaya ka inimbitahan kasi marahil ganito, ganyan. Pero hindi po, I need to tell myself na kaya lang ako nakatayo sa harap ninyo. It is all because of the mercy of God. Kinahabagan lang po ng Diyos ang nasa harapan po ninyo. At kung gayon, kung yung bata kanina, sasabihin ni Napoleon sa kanya, o sige na, kahit napatunayang nagkasala ka, nahabag na ako sa iyo. Marahil yung bata na yon tatayo at gagawin niya yung pinakamabuti niya para lang maipaglingkod yung kanyang sarili doon sa nagpatawad sa kanya. Ano ang pundasyon ng inyong pagtugtog? Ano ang pundasyon ng inyong paghayo? Ano ang pundasyon ng pangangaral nyo ng salita ng Diyos? Ano ang pundasyon ng mga Bible studies na hinahandle ninyo? What is the foundation of your service? What is the foundation of your worship? Kinahabagan ako ng Panginoon. Amen! Amen! Praise God!
Hallelujah! Huwag nating iparamdam sa pastor natin na, Pastor, kaya mo ako pinili eh. Wala ka na mapili, ako lang yung magaling, no? Lagi tayong maging mapagpakumbaba. Tandaan po natin, kaaway ng Diyos ang mayabang, pero kakampi ng Diyos ang mga nagpapakababa. Blessed are the poor in the spirit, because they will inherit the kingdom of heaven. Pag sinabing poor in the spirit, mahirap sa spirito, ibig sabihin lagi mong ipinadadama sa Diyos na dahil lang sa habag niya, kaya ka nakakapagpatuloy. Amen. Ngayon po, ang sumunod po, that ye present your bodies as a living sacrifice, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. The outward attitude of worship. Kung meron man pong hinahanap ang Diyos na pagsamba sa panglabas, dito pula tayo, maaaring kanina umaawit tayo sa Panginoon, bahagi po ng pagsambayan. Pero kung meron mang higit na hinahanap ang Diyos na pagsamba, ay yung isang katawan, simula sa tuluktok hanggang sa baba, isang katawan na malinis sa kanyang harapan. Matang hindi puspos ng pangangalunya, bibig na hindi mapanira sa kapwa, tenga na ang tinatangkilik ay ang salita ng Diyos at ang mga awiting patungkol sa Panginoon. Isang kamay na hindi nangunguha ng gamit ng kanyang kapwa. Sapagkat nangyayari po yan. Workers na sa church, pero nawawalan pa rin tayo sa church. Tignan niyo yung katabi niyo, di ba nawawalan tayo minsan? Amen. Offer your bodies and present your bodies as a living sacrifice. Minsan nang sinunod natin ang kasalanan, kaya naging alipin tayo ng kasalanan. Ibig sabihin, naging lingkod ang katawan na ito ng kasalanan. Tiyakin natin. Marami po ang ginagamit ng Diyos sa pangangaral ng kanyang salita, pero addicted pa rin sa pornography. Marami po ang ginagamit ng Diyos sa pagtayo sa gawain, pero puno ng pangangalunya ang kanilang mga mata. Tumatangkilik pa rin sa mga malalaswa na panoorin. Present your bodies as a living sacrifice. Meron pong mga issue sa church at sometimes, mga workers na po, mag-asawa, pero binubugbog niya po ang kanyang asawa. Pero pag nakita po natin, yung pastor po na yon ay magaling pong mangaral, pero kamukat-mukat, nirereklamo ng kanyang asawa sa pambubugbog. Present your bodies as a living sacrifice. Tiyakin natin na ang pagsamba na ibinibigay natin na gusto ng Panginoon ay isang katawan na malaya sa pagkaalipin ng kasalanan. At kung mahulog man tayo sa pagkakasala, confess it to God. Repent and confess it. Ipahayag mo dun sa mga malalagong mananampalataya na kasama mo sa iglesia. Sabi mo sa kapatid mo sa pananampalataya o kamanggagawa, alam mo, may espiritu ako ng kayabangan sa loob. Panalangin mo naman ako. Alam mo, di ko lang sinasabi sa iyo, sa church, song leader ako, pero sa bahay, kumakanta pa rin ako ng mga awiting makasanlibutan. Gustong-gusto kong gawin yon. Confess it.
Amen? Pastor, ang hirap naman. Balik tayo dun sa pundasyon. Hindi mahirap iwan ang kasalanan kung naintindihan natin ang awa ng Diyos. Amen. Romans chapter 6 verse 13. Huwag ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Body. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan. Present your bodies sa paggawa ng kabutihan. Verse 16, hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino nyo inihahandog ang inyong sarili na pagkaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Mga kababaihan, sino po dito yung mga nanay? Taas ang kamay. Amen. Minsan magaling tayo, preaching. Ginagamit tayo sa prayer, pagiging leader ng prayer warrior. Pero wala tayong pagpapasakop sa asawa. Present your bodies as a living sacrifice. Mga asawang lalaki, taas po ang kamay. Ba, wala nang lalaki ah. Amen. Nakikita tayo ni Mrs. Taas ang kamay, may mga asawa na po. Sige po. Amen. Praise God. Alam nyo, dapat po bagabagin tayo ng lubos sa pagganap natin sa tungkulin. Kung tayo ay pastor, pero hindi natin iniibig ang ating asawa gaya ng pag-ibig sa iglesia, meron pong mali sa buhay natin. Alam nyo, meron pong mali sa buhay ni Pastor Luis kung magagawa kong mahalin ang gawain, pero hindi ko minamahal ng lubos ang aking asawa kung paanong iniibig ni Jesus ang iglesia. At napakarami pong issue, hindi po ako nagkakalat ng skandalo, wala naman po akong pangalan, nangyayari po talaga ito. Leaders of churches, ng maraming mga simbahan, hindi na mamalaya ng mga kapatid, hindi na maayos yung pagsasama ng mag-asawa. Masama na ang pakikitungo ni pastor kay Mrs. at mas maganda na ang pakikitungo sa mga kabataan. May mga pastor, mas alam natin ang birthday ng mga youth kaysa sa ating asawa. Amen? May mga ganyan po eh. Pag tinanong ko, anong birthday nga nung kabataan? Pastor, ito po. Anong anniversary niyo magkasawa? Teka lang, nalimutan ko, Pastor eh. Amen. Tuwing umaga, tiyakin natin, opo, sa araw-araw tayo po ay nagkakasala na hindi natin namamalayan. Kaya paggising pa lang sa umaga, Panginoon, linisin mo po ang buo kong katawan simula ulo hanggang talampakan. Lahat ng karumihang umalipin sa akin pong buong katawan, linisin niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Ayoko pong makita yung sarili ko na aktibo sa paglilingkod, pero at the same time, namumuhay ako sa kasalanan. At alam ko pong alam niyo yung lahat, ayaw nating marinig yung pinakamalagim na salitang pwedeng sabihin sa atin ng Diyos. Lumayas ka, ikaw namang gagawa ng katampalasanan. Matagal na ako naglilingkod sa iyo, Panginoon. Nangaral ako ng inyong mga salita. Di ba na-invite pa nga po ako sa PCLC? Marami po ang na-bless doon. Papasukin niyo ako sa langit. Lumayas ka. Ikaw namang gagawa ng katampalasanan, kilala ko ang lahat ng iyong mga gawa. Narinig ko po si Pastor kagabi, nagpipreach about sa isang church sa Asia. Alam niyo po ba sa 7 churches of Asia, ang isang palaging sinasabi ng Diyos sa iglesia, nakikita ko kayo.
Our Lord Jesus Christ is a full-time overseer of the church. Hindi siya nalilingat ng pagtingin sa kanyang iglesia. Si pastor, maaaring maraming hindi alam sa buhay natin. Pero yung mabuting pastor sa langit, alam niya ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Musician, huwag mong isama yung cellphone mo sa CR. Workers, be a man and a woman of the text. Maging lalaki kayo't babae ng salita ng Diyos. Umaga, tanghali, gabi, feed yourself with the Word of God. Magtatanong tayo, Lord, bakit parang nagkukulang ako sa ganito? Ang Diyos natin, siya ang ating employer. Ang atas ng employer natin, feed my sheep, feed my sheep, feed my sheep. Umaasa ka na pagpalain ka ng Diyos pero hindi mo ginagawa yung iyong tungkulin. Meron nga po akong narinig na isang kwento na kung si Apostol Pablo daw po ay buhay sa ating panahon, meron daw pong kabataang namatay, kasing edad nyo, napunta sa langit. Sabi nung kabataan, Apostol Pablo, gusto kitang makita na-excite na ako At nung makita sila, alam mo ba Apostol Pablo, sa lupa, merong tinatawag na Facebook tsaka Instagram. Ano yun? Sabi ni Pedro, teka lang, ano yan? Yun yung pagka nagsalita ka, nagsulat ka, makikita ng buong mundo. Napahampas si Pablo. Sana sa panahon namin nangyari yan. Mas madali naming ikakalat yung gospel. Mas madali namin may kakalat ang salita ng Diyos. Pero nakakalungkot, workers, pastors, ano ang kinakalat natin? Yung face mo. Yung mukha natin na walang kakayanang magligtas ng tao. At ang nakakalungkot isipin, mga manggagawa ng Diyos, sineshare natin yung post ng mga taong makasanlibutan. And even I, forgive me, Lord. Minsan pag napapadaan din po ako sa feed na nakakatawa, natatawa rin po ako, pero agad sila, Lord, patawarin mo ako kung natatawa ako doon sa bagay na walang kabuluhan. Amen. How much time na nakukonsume natin sa Word of God? How much time yung nakukonsume natin sa ating personal prayer sa Panginoon? Sino sa atin ang nagpapasya na maaga pa lamang ay gumising upang makipag-ugnayan sa Diyos? Tuloy po natin. Sapagkat kung paanong inyong inihahandog ang inyong sangkap na katawan na pinakaalipin na karumihan at lalong-lalo sa kasamaan, gayon din ihandog ninyo ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Naniniwala po ako nung sinabi ni Paul yung Romans 12:1, present your bodies. Naaalala ni Paul, binalik niya yung ilang pahina. Naaalala niya yung Romans 6:13, 16. Wala pa namang verses nun sa panahon nila. Pero ang ibig sabihin ko dito sa present your bodies, yung isinulat ko doon nung una, na yung inyong mga katawan ay huwag maging alipin ng kasalanan, kundi maging alipin ng katwiran sa ikababanal. Maigpit na tagubilin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, go ye and make disciples unto all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them. Sabi sa mga alagad niya, teach those who have faith in me. Turuan nyo yung mga sumampalataya sa akin. Kaya may mga Bible studies Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tinuturuan natin yung mga tao na teaching them not to be informed. Hindi lang para mapuno yung isip patungkol sa salita ng Diyos. Turuan natin silang gawin ang mga utos ng Panginoon. At napansin nyo, ang pinakamabilis na paraan para turuan ng isang tao na gawin ang isang bagay. Saan ka pupunta? Facebook.
yung meron kang napapanood na halimbawa. Workers, madalas ang naipapakita lang natin sa mga kapatid ay yung salita, information. Kaya natatagalan sa reforma ang mga kapatid kasi wala silang nakikitang halimbawa kung paano yon gagawin. Madalas ako manood ng YouTube, lalo na pag mahilig po ako nangingisda Sinisave ko po yan, dina-download ko. Yung hook, kung ano-ano yung mga klaseng pagtali. Inisip ko, kung magbabasa ako ng libro, word by word, kung paano itatali yung hook, mahirap po yun. To the left, to the upper, below. Malilito ka. Pero pag may video, kahit walang nagsasalita, madaling matutunan. Kaya ang sabi ni Paul, for the kingdom of God is not of words, but of power. 1 Corinthians 4:20. Ano ang ibig sabihin ng power? 1 Thessalonians chapter 1 verse 4. Kilala nyo kung sino kami. Inirekomenda namin ang aming sarili sa inyo. Nung kami ay namuhay ng kasama ninyo. Alam nyo ang aming naging pamumuhay. Kaya sabi ganun, hinangaan ng iglesia sa Thessalonica kasi napakadali nilang iniwan ng kanilang mga Diyos-Diyusan, naging mainit sila sa pananampalataya at naging maigting ang pagnanasa nila sa pagdating ng Panginoon. Bakit? Meron silang example na nakikita kagaya ni Apostol Pablo. Hindi impormasyon ang ibinibigay, hindi presentation of PowerPoint ang binibigay. Ang ibinibigay ay buhay na patotoo. Ang sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 4, hindi namin dinaya ang sino man sa inyo. Ang ibig sabihin, nangaral ka ng totoo, pero hindi mo ginagawa nang dadaya ka ng miyembro. Pakisabi mo nga sa katabi mo, nangangaral ka ng totoo, pero hindi mo ginagawa nang dadaya ka ng kapatid. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Paul, hindi namin dinaya ang sino man sa inyo. Dito muna tayo magtapos. The inward attitude of worship sa loob. Holy, acceptable unto God. Banal, nakaaya-aya sa Diyos. Bago tayo manalangin, sabi nga po natin banal. Holy. Pag sinabi pong holy, galing po yan sa salitang kadosh, na ang ibig sabihin po ay to slice a bread. Hiwain ang tinapay to set apart. Pag nahiwa na ang tinapay, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Amen. Gusto ko pong maintindihan po natin to. Ang pagiging banal sa harapan ng Diyos, it is a position, isa itong posisyon at paggawa. Ano ang ibig sabihin, Pastor? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa pag-aasawa, pwede akong pumasok sa pag-aasawa na hindi ako kinakasal. Gagawin ko yung buhay ng mag-asawa, magtatabi kami mag-asawa, magkakaroon kami ng anak. Buhay na mag-asawa, amen? Pero hindi kami kasal. Ginagawa namin yung buhay ng pag-aasawa, pero wala kami sa posisyon ng pagiging mag-asawa. Maaari namang nagpakasal kami, may ganyan pong nangyari. Naghiwalay po sila. Sapagkat simula nung ikasal sila, ilang taon na ang lumilipas, hindi pa sila nagtatabi. Nagreklamo na yung babae. Naghiwalay sila. Nasa posisyon sila ng pagiging kasal, pero hindi naman nila ginagawa yung buhay mag-asawa. Ganito po yan. Marami sa atin, maaaring ginagawa mo yung tama, banal. Pero wala ka pa sa posisyon ng pagiging banal. Paano nangyayari yon? Parang yung mga Hudyo, sumusunod kami sa mga utos. Ginagawa namin yung mga tuntunin ni Moises. Pero wala sila sa kalagayan ng pagiging banal. Sila'y nasa kalagayan pa rin ng pagiging makasalanan. Kasi isa lang ang paraan para mailagay tayo sa posisyon ng pagiging banal. At yon ay sa pamamagitan ng pakikiisa natin kay Kristo Jesus. Pag nakipag-isa ka na at sumampalataya, nasa posisyon ka na ng pagiging banal. Ang sunod na mga hanapin sa iyo, ipinamumuhay mo ba?
Yes, you are set apart na ibukod ka na. Hindi ka na kasamang hahatulan ng mga taong hahatulan sa sanlibutan. Hindi ka na kasama sa mga taong mapapahamak. Ibinukod ka na ng Diyos. Ikaw ay Kanya na. Pag-aari ka na niya. Holy! At paano natin patutunayan yung pagiging banal sa paraan ng ating pagsamba? Verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Mag-iba kayo, be transformed by the renewing of your mind. Inward attitude of worship. Tiyakin natin na yung pag-iisip natin ay hindi kagaya ng pag-iisip ng mundong ito. At isang magiging tiyak na resulta, dito pula tayo, na kapag tayo ay merong binagong isipan at hindi umaayon sa takbo ng mundong ito, you will be busy and passionate to prove what is right. Abala ka at maigting ka na laging pinatutunayan sa harap ng mga kaklase mo kung ano ang tama. Hindi ka kasamang umuoo sa maling kwentuhan nila. Hindi ka kasamang sumasang-ayon sa maling pananaw ng sanlibutan. You are busy and passionate proving what is right. Mali yan, ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Yon ang pagkakakilala ng isang taong meron ng binagong isipan at ginagawa natin yon ng may pag-ibig. You will be busy and passionate to prove what is the perfect will of God. May mga tagpo ng buhay natin, sasabihin ng kamag-anak natin sa atin, ano ba yung ginagawa mo? Anong kakainin mo pag nagpastor ka? Dumating po ako sa ganung tagpo. Pero sa biyaya po ng Diyos, inalok po ako ng negosyo. Magnegosyo ka na lang para may mangyari sa buhay mo. Sinagot ko po, at the age of 19 years old, sabi ko po doon sa kamag-anak ko, hindi po, maglilingkod po ako sa Panginoon. Sagot po ng tiyahin ko, maglilingkod, bakit kami? Hindi ba kami naglilingkod sa Panginoon? Dahil nga po sa bata pa po ako, nasagot ko po. Sabi ko po, ang paglilingkod po sa Panginoon, ipinapangaral po yung Ebanghelyo, yung mabuting balita. Pinapangaral niyo po ba? Sagot sa akin, ang yabang mo ah. Pastor, bakit ganun yung sagot mo? Transformed mind. Na-brainwash ka na ng salita ng Diyos. Kaya pag kinakausap ka ng kaklase mo, nakakarinig sila ng kakaiba sa'yo. Pag kinakausap ka ng mga kamag-anak mo, nakakarinig sila ng kakaiba sa'yo. Bakit? Kasi hindi na tayo umaayon sa sistema ng mundong ito na bago na yung ating isipan. Pastors, workers, all of us, we are worshipers. Meron nga kanta eh. Bata pa kami. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you. Ang trabaho naman ni Satanas, yan na, nag-worship ka na. Kasi kumakanta ka. Pero sagot mo sa kanya, hindi, kumakanta lang ako. Pero true worship, kailangan tiyakin ko yung katawan ko malinis sa harapan ng Panginoon. Pag sinabi ng kaaway sa'yo, nag-worship ka na, sambahin ka, ang aking, yung kanta ng musikata, sabi ni Satanas sa'yo, sumasamba ka na, kumakanta ka, sabi mo sa kanya, hindi pa ako sumasamba kung hindi nagbago ang aking isipan. Kahit magbago ang lahat sa atin, kung hindi nabago ang isipan natin, walang nagbago sa atin. May kakantahin tayo. James, sige nga. Alam niyo po, ang mundo natin ay passionate po pagdating sa change. Amen? Napansin ko lang yung mga kabataan ngayon.
Ah, pag maitim ka, gusto mo pumuti ka, di ba? Tas madali nang gawin ngayon yan. Tapos lahat tayo, passionate tayo sa bago. Gusto natin palagi merong nagbabago sa buhay natin. Pero alam niyo po, kahit mabago ang lahat sa buhay natin, kung yung isip natin hindi na bago, walang bago sa iyo, luma ka pa rin. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit bago cellphone mo, pag hindi na bago isip mo, luma ka pa rin. Amen. Kapatid, pag meron kang binagong isipan, hindi mo kailangan ng bagong gamit para maging bago ka. Ikaw ay bago na sa Panginoon. Amen. Gusto ko yung kinanta ni 90s pa po to. Kinikwento nga po kapon sa mga kapatid. Naalala niyo po, Pastora, di ba, nung 90s, pag may bagong labas na song hits ang Back to the Bible, punta na tayo dun kagad sa EDSA. Bibili tayo kasi Christian song gusto mong kumanta. At ang isang kanta na lagi namin kinakanta magkapatid, si Sister Pabs. When the music fades and all is stripped away and I simply come. Alam niyo yung tugtugan sa church matatapos eh. Sino dito yung musician? Taas ang kamay. The music will fade. Lilipas yung tugtugan. Hindi nagtatapos doon yung pagsamba. Dadali natin sa paglabas. Walang sasakyan nagpapakarga ng gasolina na inuubos niya yung gasolina niya sa loob ng gasolinahan. May nakita kayong gano'n, nagpa-full tank. Tapos nagpaikot-ikot lang siya sa gasolinahan, doon niya inubos yung gasolina niya. Parang sa atin ngayon, conference ng workers, magpupuno tayo. Kung dito lang natin ito uubusin, wala rin. Saan natin ito gagamitin? True worship will begin mamaya. Mamaya pa lang magsisimula paglabas nating lahat. Paano ko pakikitunguhan yung asawa ko? Mga lalaki, maaring meron ka ng nakasanayan, 10, 15 years mo nang ginagawa sa misis mo yung ganong pakikitungo. Repent. Baguhin mo na yung pakikitungo mo sa asawa mo. Kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Mga kabataan, sino dito ulit musicians? Baring musician ka, pero dito po, tignan niyo ako, wala ka namang respeto sa magulang. Hindi ka gumagalang. Mamaya pa lang magsisimula yung worship. Alam niyo, minsan nagtanong sa akin yung sa pastor, Pastor, kailan tayo mag-youth camp? Mahal na araw ngayon, mag-youth camp tayo. Sabi ko po doon sa pastor, pwede bang sabihin niyo muna sa mga kabataan, wala mo ng youth camp? Sabihin niyo sa mga kabataan, pumunta sila sa kanilang mga tahanan sa mahal na araw, maghugas sila ng pinggan, maglinis ng bahay, maglaban ng damit, tumulong sa magulang. Yun ang youth camp nila. Amen. When the music fades, all stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth. Meron kaming dala na mas higit sa alam naming pagsamba that will bless your heart. Ito yung gusto niyong pagsamba. I'll bring you more than a song, and a song in itself, it's not what you have required. Inner attitude of worship, you search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. Minsan umuwi ako galing sa pangangaral, tapos kausap ko yung nanay ko. Ewan ko, naalala ni James. Nasagot ko po yung nanay ko. Medyo di maganda yung pagsagot ko sa kanya. Pagdating ko sa sakyan, iyak ako ng iyak. Panginoon, nangaral ako, tapos bastos yung bibig ko sa nanay ko. Di ko po kaya yon. Tawarin niyo po ako. Kahit mangaral ako ng gospel,
kung hindi ko mababago yung sarili ko, how I approach my parents, walang worship na nangyayari. Naintindihan po ba natin? Ang gusto ng Panginoon, mga kabataan, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Honor your father and your mother. That is worship. King of endless worth. Awitin natin. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, though I'm weak and poor, and all I have is yours, I'll bring you more than a song. Amen. To the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. Amen. To the way things appear, you're looking into my heart. Tayo lahat. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Natawagan ko yung mga musicians na kasama ko. Sige, it's all about you. Tayo lahat tayo tumayo. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. Amen. It's all about you. Minsan pa, King of endless worth, King of endless worth. Tayong lahat. Sige, tayong lahat. Though I'm weak and poor, hallelujah. Though I'm weak and poor, and all I have is yours. Sige, sabihin natin sa Panginoon, I'll bring you more than a song. You search much deeper within. Patawarin niyo kami, O Diyos. Kahabagan niyo ang inyong mga anak. You're looking into my heart. Tayo lahat, I'm coming back to the heart worship. Hallelujah. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. Amen. And it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart. Woo! Yes, I'm sorry, Lord. Yes, and it's all about you. It's all about you. Misa pa, I'm coming back. I'm coming back to the heart. Amen. Hallelujah.
ito, aminin natin sa Panginoon. May mga salita ka bang nabanggit na hindi dapat para sa iyong pastor? Na imbis ipanalangin mo ay nagsalita ka ng hindi maganda sa kanya ng lihim? Meron ba tayong namumuong galit sa ating puso ng mga nakaraan? May mga pastors akong na-encounter. Ganyan po ang nangyayari. Gumaganap sila sa tungkulin pero meron silang matinding galit sa puso. Kanino yan? Pagsisiyan na natin. Sapat ang kahabagan ng Diyos para talikuran natin ang ating mga kasalanan. Lubusang pinagpala na tayo ng Diyos ng napakaraming espiritual na pagpapala. Heavenly blessings. Sapat na pagsisiya natin ang ating mga kasalanan. May mga pagkakamali sa buhay natin. Ang mahalaga ngayon, aminin natin sa Panginoon. At ano ang sabi ng salita ng Diyos? Pinagpapala ko ang nagpapahayag ng kanyang mga kasalanan. Pagpapalain ka ng Diyos ng kapangyarihan. Magugulat ka, yung culture, yung lifestyle na nakasanayan mo, binago ka na ng Panginoon at yun ay dahil sa kanyang kapangyarihan. Sige, let's confess right now. Sige, confess. Sabihin natin sa Panginoon, maging tapat tayo sa Kanya. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Kung gusto mong lumuhod sa iyong kinatatayuan, sige, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ihingi natin ng tawad sa Diyos ang mga maling gawa, akbangin, na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Maaring workers, nagagamit tayo ng Panginoon, pero meron dito, nangyayari, may girlfriend ka, mayroong sex outside of marriage. Di pa kayo kasal, pero ginagawa nyo na yung gawain ng mag-asawa. Repent. Repent. Pumasok ka sa totoong pagsamba. Ang disiplina ng Diyos ay hindi madali. Ang disiplina ng Diyos ay hindi masarap. Pero ito'y pag-ibig, pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Repent right now. Repent in the name of Jesus. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ibuhos niyo po ang inyong mayamang awa at kahabagan sa kabuuan ng kongregasyon pong ito. Wala sa amin ang malinis. Simula sa akin hanggang sa bawat isa sa aming naririto. Ang lahat ng aming mga pagkakamali ay kinikilala naming mali sa inyo pong harapan. Ayaw po namin itong ipagtanggol. Ayaw po namin itong ipaglaban. Ang mali ay mali. At kung ano ang tama, have mercy on us. Give us the ability, the power, the good desire. Pagnanasa at mabuting gawa na mapagtagumpayan yung mali na naaakbangan namin sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. I encourage everyone, pastors, workers, mamayang madaling araw, gumising kayo. Makipag-usap kayo sa Panginoon. Without any petition, without any request. Hingin nyo yung awa at biyaya ng Diyos sa inyong buhay. Hingin nyo yung awa at biyaya ng Diyos sa inyong buhay. At merong kababalagan at himala na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Merong kakaibang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Gawin mo yon araw-araw. Kilalanin mo yung kanyang kahabagan. Kilalanin mo yung kanyang awa. Alam niyo si David, hindi siya nagsulat patungkol sa pagpatay niya kay Goliath. Ibang nagsulat noon para sa kanya. Pero ang sinulat ni David, alam niyo kung ano? Psalms 51. Ipinahayag niya ang kanyang kasalanan. Ganon din tayo. Madalas ang lagi natin pinagmamalaki yung tagumpay natin sa gawain. Ang madalas natin pinipreach yung mga tagumpay natin sa mga ginagawa natin sa buhay. Ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa mga nagpapakumbaba. Hallelujah!
Praise God, praise the Lord. Ama, maraming salamat po. Kayo ang patuloy na maglagay ng mabuting pagnanasa at paggawa sa bawat isa. Salamat po sa iglesyang ito, PCLC. Naging kabahagi po sila ng aking pong paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po simula sa amin pong mga pastors, kay Pastor Eddie, sa lahat ng mga kasamang pastor at sa lahat ng mga manggagawa. Ang lahat ng kanilang kakailanganin upang masumpungan sa muling pagbabalik ng Panginoon ng walang kapintasan, kulubot, anumang dungis. Isang iglesyang marapat sa isang lalaking ikakasal. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito. Let the candlestick remain in this church in the name of Jesus. Hayaan niyo po ang alab ng paglilingkod ay patuloy na igawad niyo po sa kanila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po ang lahat ng kakailanganin ng gawain ito upang patuloy nilang magawa ang inyong kalooban. Salamat po sa ilang panahon ng pagbabahagi ng inyong mga salita. Salamat po sa inyong awa at biyaya. Hallelujah. Salamat po. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo at minsan pa nating pangwakasan ng panalangin ng gawain ito. At ihanda rin po natin sa panalangin para mamaya po sa revival. No? Magkakaroon lang tayo ng break. Sige po, tayo po'y manalangin. Purihin natin muna ang Panginoon. Salamat o Diyos sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo nga pong o Diyos. Salamat sa pagtuturo sa amin. Panginoon, wala kami talagang maitatago sa inyo. Hayag